Pupunta nga kami ni Geraldine sa munisipyo dahil maaga pa nga at hindi pa masyado mainit maglakad. Hindi na nga kami sumakay ng tricycle hanggang gate ng Katarungan para nga exercise na din. Hindi nga namin ginamit yung e-bike namin papuntang munisipyo kasi hapon nga magdi-deliver kami. Kaya sinave muna namin yung battery niya. Kalabas nga namin dito sa may gate, may nakita nga kaming sandwich at saka palamig. Hindi pa nga kami nag-aalmusal ni Geraldine kaya bumili na rin nga kami. Kinain na nga namin habang naglalakad nga kami papunta dun sa may sakayan ng tricycle. Dito nga sa may Katarungan, bago ka makarating dun sa may bayan, 3 tricycle yung sasakyan. Kaya sobrang magastos din talaga dito sa pamasahe. Kaya sobrang laking tulong talaga sa amin ng e-bike kasi nga hindi na kami namamasahe kapag ka pumunta kami ng bayan or pupunta kami ng sukat. O kung saan man kayang abutin yung e-bike namin na makakauwi pa rin kami. Nandito na nga kami sa may munisipyo ng Muntinlupa. Doon nga kami sa unang building nagpunta pero dito nga kami sa may gitna tinuro. 3 building kasi meron nga tong munisipyo. May mga inaayos din kasi kami ni Geraldine kaya kami nandito. Pagkapunta nga namin doon sa may window, pinasayrox sa amin yung form na kailangan naming fill upan. Wala nga kaming kadala-dalang ballpen ni Geraldine o kahit na anong mga papeles. Kasi hindi rin namin alam kung ano ba yung mga dadalhin namin kasi nga magtatanong pa lang din kami. Nung nasa labas nga ako, natatawa ko kasi may nagtanong sa akin na babae kung ako daw ba yung biryani queen. At saka bakit daw hindi na ako bumalik ng Japan. Idinagdag pa nga niya dapat daw nagbenta ako ng mga product ng Japan lalo na yung mga cosmetic. So yun lang naman din yung napag-usapan namin kasi nanonood siguro siya ng vlog ko. So yun guys, alam nyo ba yung mga product ng Japan? Kapag doon mo binili, ang mamahal din niya. At saka yung mga murang cosmetic na nabibili nga sa Japan. Sa Daiso nga nabibili yung mga ganon. Based nga lang nga yun sa experience ko. Kasi kapag ka tumitingin ako sa mga drugstore doon, yung mga product talaga nila na mga cosmetic, talagang umaabot siya ng mga 1,000 yen. Mataas yun, may mga nagkakahalaga pa nga ng mga isang lapad, which is 4,000 na nga yun. At madami na din nga akong mga sinubukan doon na cosmetic, lalo na nga yung mga pinapahid sa mukha. At karamihan nga hindi nga hiyang sa akin kasi nga lalong lumalabas yung pimple ko. Kaya ang nangyayari nga, dito pa ako sa Pilipinas, bumibili na nga ng mga ipapahid ko sa mukha noon. Talagang nahiyang lang sa akin talaga na product ng Japan, yung collagen nga, na iniinom ko araw-araw noon. Pagdating nga sa mga pahid-pahid yun, hindi hiyang talaga sa akin yung mga ganun. At hindi nga lang nga din sa akin, pati na rin sa mga kasamahan ko. Siguro dahil nga din ngayon sa klima. So yun lang, naikwento ko lang din. So ito na nga, nagdi-deliver na nga kami. Yung una nga naming pinuntahan sa may Tunasan, pagkatapos nga dito nga sa may Soldiers. Repeat order na nga to. Nung unang bili nga niya, nag-meet up nga kami sa may kanto nga ng Soldiers. Tapos etong pangalawa nga, nagpa door to door siya. Tawa nga kami ng tawa ni Geraldine kasi sobrang layo pala. May deliver pa nga kami ng Kupang. Kaya napasabi na nga lang nga kami na good luck na nga lang nga sa e-bike namin mamaya kung makakabalik pa nga kami. Sumunod nga namin dito nga sa may Jollibee. Dito nga lang nga to sa may Lianas, malapit sa tinitindahan nga namin kapag ka linggo. Yung umorder nga nun, akala ko nga aantayin niya pa yung linggo para nga bumili. Kaya lang hindi na rin nga siya nakatiis at gusto na rin nga din daw niya matikman yung biryani nga. Pagdating naman namin dito sa may Kupang, medyo paggabi na nga, alas 6 na nga kami nakarating. Yung mga nauna kasi naming mga diniliberan, medyo natatagalan kami sa pag-aantay. Kasi nga hindi nila hawak yung cellphone nila, kaya nung nagchat-chat nga kami, hindi nila nababasa kaagad. Kaya yung mga medyo malayo-layo talaga yung dinideliveran namin, inaabot na rin kami minsan ng gabi or ng dilim. Kaya panay na nga lang nga yung hingi namin ng pasensya dun sa mga nauhuling ideliveran. Buti na nga lang nga din at mahaba rin yung mga pasensya nila. Kaya maraming salamat din po sa pag-aantay. May pasobra nga kaming 2 chicken. Pero nabili din naman lahat. So yun nga, shout out po sa lahat po ng mga bumili. At hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat kayo lagi. God bless and babush!